Pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Alam naman nating lahat na si Carlos Yulo ang kauna-unahang Pilipino na nakapag-uwi ng gintong medalya sa ginaganap ngayon na Paris Olympics. Kaya naman tuwang-tuwa talaga ang buong Pilipinas. At eto na naman nga, breaking news sa ating pambato sa boxing sa women's category na si Nesty Petecio ay nakakuha ng bronze medal matapos pataubin ng kanyang katunggali sa quarterfinals na nagmula sa China na si Su Shixun. Ang pinaglalabanan nga nila dito ay sa quarterfinals at ang mananalo nga dito ay aabante na sa semifinals at sigurado na rin ang bronze medal. At umpisa pa nga lang ng first round ay sobrang agresibo ng Chinese na kalaban ni Nesty, ngunit ang ating kababayan ay tansyado ang kanyang galaw at talaga namang palaban at ang bawat bitaw ay paniguradong sapul na sapul ang Chinese, kahit nga ang Chinese ay naramdaman talaga ang lakas ni Nesty Petecio. Sinusubukan pang bumawi ng Chinese ngunit huli na ang lahat at tambak na nga siya ng puntos dito kay Nesty Petecio. Kaya naman ang nangyari ay majority panalo si Nesty Petecio at siya nga ay aabante na sa semifinals at siguradong sigurado na ang bronze medal kay Nesty Petecio kahit nga matalo pa siya sa semifinals. At sa mga nagtatanong ano nga ba ang makukuhang reward ni Nesty Petecio sa bronze medal na kanyang maiuuwi, ayon kasi sa batas sa Under Republic Act 10699, ang mga makukuhang incentive ng mga atleta sa gold 10 million, sa silver 5 million at sa bronze 2 million pesos. At take note, lalaban pa nga itong si Nesty Petecio sa semi-finals at malay natin makapasok pa siya sa finals at makuha niya ang silver o kaya naman ang another gold sa Pilipinas. Kaya naman ipanalangin natin ang ating kababayang si Nesty Petecio. At sa mga nagtatanong naman kung ano-ano nga ba ang makukuhang reward ni Carlos Yulo sa kanyang gold medal, at eto nga yung mga nakalista. 10 million pesos na magmumula sa gobyerno, tapos meron pa siyang worth 24 million pesos na condo unit. Meron pa siyang brand new car, house and lot, unlimited airfare, unlimited gasoline, fast food, commercial at isang franchise ng big fast food sa Pilipinas. Kung hindi Jollibee yan, McDonald's. Tapos meron pa siyang sandamakmak na endorsement as brand ambassador. Tapos meron pa siyang mga TV show. Kaya naman naiyak talaga si Carlos Yulo nung makuha niya ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa Paris Olympic, dahil nakakaiyak naman talaga ang kanyang mga matatanggap. Mapapasana all ka na lang talaga. Sa ibang balita naman, kahit nga hindi na-qualify ang Gilas Pilipinas sa 2024 Paris Olympic ay hindi pa nga tapos ang ating pangarap na makapasok ang Gilas Pilipinas sa Olympics, dahil magkakaroon pa nga ng 2028 LA Olympics at ayan nga ang target ng SPP at ng Gilas Pilipinas. Ngunit bago nga mangyari yon ay kailangan muna nilang makakuha ng slot sa paparating na 2027 FIBA World Cup na mangyayari sa Qatar. Ayan nga ang kailangang paghandaan ng Gilas Pilipinas, dahil kailangan maging maganda ang kanilang performance dyan at makakuha sila ng slot sa LA Olympics. At kung kayo naman ang tatanungin sa tingin nyo sa lineup ng Gilas Pilipinas at sa ginagawang paghawak ni Coach Tim Cone, may chance kaya ang Gilas na makapasok sa LA Olympics? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.